Kaibigan, topic natin ngayon, ito yung mga pagkain na para sa akin nakakagaling sa mga sakit. Okay? 12 kinds of foods to. May mga sakit, maganda yung gamot na tableta. Pero merong mga sakit, pwede naman walang gamot eh. Actually, maraming sakit, nakita ko, pwede walang gamot. Sa doktor, marami ring maayos na ginire-reseta. Pero, itong mga ituturo ko, tingin ko pwede walang gamot. Lalo na kung mild ang sakit mo. Number 1 out of 12, hot water talaga ginagamit ko. Oras na sumakit ang tiyan ko, may kabag, diba? Magtatae, irritable bowel, makulo, mainit na tubig lang. Kasi mainit na tubig, pinapakalma na niya yung tiyan mo, nare-relax. Tubig, premenstrual syndrome. Kidney stones, pwede rin tubig. Tubig naman talaga sa kidney stones. UTI, mild na UTI. Mild lang na UTI, hot water din. Pampaganda, dehydrated hot water. Kaya maraming sakit, pag masakit ang tiyan, hot water lang. Pag masakit ang tiyan, syempre, sa doktor may reseta. Diba? Merong mga antispasmodic. Kung matigas ang dumi, merong pampabilis ng bituka, pampabagal ng bituka. Pero, lahat yan may mga 1% chance ng side effect. Naglalabasan din. So, hindi ko sinasabi wag nyo inumin. Ang point ko, kung hindi naman malala, isa pa, ang isang tao, ang daming karamdaman yan. Kayo, possible, wala ako, dami kong karamdaman. Palpitation, may GERD ako, may prostate din ako, may konting arthritis, may irritable bowel, may konting almoranas, lahat yan. Meron din akong varicose. So, lahat yan, kung ako lang nga, meron ako 6 na dinadaing. Yung 6 na yan, kung tigdadalawang gamot bawat isa dyan. So, 12 na gamot ko. O wala pa ako sa high blood. So, hindi nga pwede mo ibigay lahat gamot eh. Kailangan doon lang tayo sa sakto. Kung kaya naman makuha na hindi gamot, mas maganda. Diba? Pero, let's say high blood ka talaga, o at least 1 or 2 na gamot sa high blood. Kung may diabetes, at least 1 or 2. Yung talagang need mo na stroke, na heart attack na, o wala nang choice, kailangan na. Pero para sa atin, ayoko muna ng ganito maraming gamot, kaya hindi ako hot sa over the counter. Okay? So wala ko ina-offend, wala ko problema sa mga drug company, trabaho nila yon. Pero ako bilang doktor, trabaho ko magpagaling ng tao, mas mura, mas safe, at mas mahaba ang buhay in the end. So, number 1, hot water, maganda. Number 2, oatmeal. Diba? Pag mataas ang cholesterol nyo, okay lang uminom ng statin, simvastatin, atorvastatin, pero subukan nyo muna oatmeal. Subukan nyo muna bawas yung mga mamantika, oatmeal, high soluble fiber sa umaga, bawas timbang, baka makuha na eh. Diba? Ng more gulay, more oatmeal para sa mataas ang cholesterol. Number 3, bawang. Okay? Mas maraming bawang. Actually, bawang medyo mahina siya eh. Hindi naman ako sasabihin ko magic ang bawang. Hindi. Pwede na ang bawang, healthy siya. Pero pagdating sa blood pressure, ibababa lang ng bawang mga 3 to 4 points. Konti lang. So, pag BP mo 160/100, kulang ang bawang. Kasi 160/100 magiging 156/96. High blood ka pa rin eh. Diba? Pero kung BP mo 140/90, gusto mo lang bawang, pwede na siguro. May allicin ang bawang, pampababa ng blood pressure, cholesterol konti. So, pwede rin yan. Huwag lang masyado rin maraming bawang, matapang din yung bawang. Baka ma-ulcer ka din. Kaya with food din. Number 4, luya. Mahilig ako sa luya. Salabat, pero konti lang salabat. Salabat, actually, pwede na hot water. Gusto mo konting salabat lang para sa stomach upset, para sa nahihilo, para sa sore throat, para sa namamaos. Salabat, pwede naman. Huwag lang matapang. Kasi pag matapang din ng luya, sasakit din ang tiyan. Number 5, favorite ko talaga to, saging. Lagi ko tinuturo sa inyo, saging. Heartburn, ulcer, may pag-aaral yan. Hindi kasing laki ng pag-aaral ng mga gamot ang saging,
Pero yung saging, may pag-aaral yan. Meron siyang leucocyanidin, pangtapal sa aspirin-induced ulcer. Maliliit yung mga studies. Oo, pero saging lang naman siya eh. Sure tayo, walang side effect yung saging. Yung gamot, mabisa nga, pero may chance naman na may side effect at hindi mo pwede inumin habang buhay. Kasi itong mga hyperacidity GERD natin, gastric reflux, usually pang matagalan. Diba? Pang matagalan, ako 5 years, 10 years na ako may GERD. So, hindi man ako pwede uminom ng anti-ulcer gamot na 10 years, diba? Walang ganon. Maghahalo-halo yung gamot. Dito na lang ako sa saging, hot water, adjust ng pagkain, mas okay yun sa akin. Diba? Number 6, anti-cancer. Okay? Pag may cancer na kasi, mahirap na tong healthy foods. Honest naman ako sa inyo eh. Pag may cancer na, baka hindi na effective ito. Yung mga carrots natin, strawberry, maganda yan, broccoli, cauliflower, carrots, strawberry, broccoli, cauliflower. Maganda yan kung wala ka pang cancer. Pag wala pang breast cancer, pwede to. Pwede kang mag-juicing. Si Doc Lisa, lagi ko pinapainom ng juice. Pwede to. Diba? Pero pag may bukol na, hindi na nahahabol nito eh. Pag may bukol na, wala tayong choice. Doon tayo kailangan ng doktor. Doon na kailangan yung opera. Kailangan, papa-opera ko yung pasyente. Doon na kailangan yung chemo. Lalo na yung chemo sa... Actually, may libreng chemo pala sa atin din eh. Actually, ito lang yung konti na may libreng oral chemotherapy sa cancer. I think stage 2, stage 3, meron sa PhilHealth. So, maganda yon. So, depende sa lugar. Pero pag wala pa, mas okay to sa akin. Yan ang number 6. Number 7, sa trangkaso, ano lang, paracetamol kailangan nyo ha. O, ito wala tayong lusot. Kasi pag may lagnat, kailangan mo konting paracetamol, konting headache. Pero yung paracetamol ko, hindi rin overdose. Hindi rin yung, pwede naman every 4 hours, pero hindi ko every 4 hours yung paracetamol. Magiging 6 times a day yun. Medyo marami yun eh. 500 mg, 6 times. Siguro, pag hindi malala yung lagnat, mga 3 to 4 times a day na paracetamol, pwede na. Ayaw ko rin overdose ng paracetamol. Diba? Merong mga liver problem na sosobrahan din. Doon lang sa tamang dose. Ang point ko, pag malala ang sakit, malala, serious, di dalhin sa ospital, bigyan ng maraming turok, walang problema, malala. No choice eh. Pero kung hindi naman malala, no need, di ba? Kung hindi naman ganun kalala, konting lagnat, di ba? Di chicken soup, vitamin C sa mga citrus fruits, orange, dalandan, pwede. Pagdating sa vitamins, okay number 7, stop ko lang konti. Pagdating sa vitamins, anong stand ko? Ako kasi, hindi ako ganun kahat sa vitamins. Ba't ako hindi ganun kahat? Minsan uminom ako ng vitamin C, zinc, calcium. Paminsan-minsan, siguro 2 to 3 times in a week. Bakit hindi ako hot uminom nito na araw-araw, ang dami nagbebenta niyan? Kasi wala pa po, ulitin ko, wala pa talagang pag-aaral ako nakikita na magandang medical studies na nagsasabi, pag uminom ka ng vitamins, hahaba buhay mo. Wala pa eh. Sana meron. Kung meron magsasabi, iinom ka nitong multivitamin, hahaba buhay mo, proven, iinumin ko yun. Diba? Pero wala rin naman nagsasabi, pag uminom ka ng vitamin, mas maaga ka mamamatay. Wala rin naman ganun. So, okay lang. Uminom kayo ng multivitamin, baka may tulong, baka wala. Pero, hindi ako ganun kahat doon. Kasi hindi siya proven eh. Hindi siya proven. Yung ibang kababayan natin, inom na inom, kala nila yun na magic. Hindi. Inumin mo man, lagay mo man sa swero yung vitamin, walang pag-aaral eh. Nothing to show eh. Tinitingnan ko palagi. Who knows in the future. Pero, ang may pag-aaral na nagpapahaba ng buhay, nagpapakonti ng cancer, ang proven talaga. Proven to. Pagkain. Gulay. Di ba? Gulay, isda, talaga nagpapahaba ng buhay. Vegetarian, mahaba buhay. Seventh-day Adventist, mahaba buhay. Yung sa Japan, yung mga lugar na mga, ano ba sa Japan? Puro gulay, puro tofu. Sila yung mahaba ang buhay. Di ba? Mahina sa karne, mahina sa taba. Yun ang mahaba buhay. Proven yun. Yun ang proven. Di ba?
Bakit? Kasi yung pagkain na healthy na kinakain natin, nandun na yung vitamins eh. Magaling kasi ang Diyos kung sino man gumawa nitong mga pagkain natin. Palagay natin, saging, mansanas, kamatis. Ang laman naman ng saging, mansanas, kamatis, hindi lang vitamin C, hindi lang lycopene, hindi lang yan. Marami pang secret na sangkap. Yung nag-imbento nito, yung Diyos na gumawa niya, na nakalagay sa loob ng pagkain na hindi natin alam. Diba? Unlike yung vitamins na tableta nyo, vitamin lang siya. Pero marami pang secret na dagdag eh. Para tong garlic, may allicin. Bananas, may leucocyanidine, nagiging tryptophan, antidepressant pa yon. So marami pang secret sa loob na hindi pa natin na-discover. Hindi lang pinag-aaralan tong pagkain, itong mga foods, hindi siya ginagawa ng medical studies kasi nga hindi siya pagkakakitaan. Diba? Kung na-prove natin na ang saging maganda sa ganitong sakit, sino makikinabang? Wala. At kahit sino pwede magdanim ng saging. Pero sa Amerika may pag-aaral. US Department of Agriculture may konti silang pag-aaral, which is nice. Diba? Number 7. So, number 8, sa anemic. Maputla. Maraming kababayan natin anemic, green leafy vegetables lang. Yung mga mumurahin natin green leafy vegetables, atay, pwede rin naman atay. Lahat yan, pampataas ng iron. Okay? Number 9, mansanas, napakaganda. An apple a day keeps the doctor away. High fiber, may vitamin C. Apple, may pag-aaral yan. Bawas cancer, bawas cholesterol, bawas diabetes. Tayo kasi bakit nagkakasakit tayo? Gusto natin lagi fast food eh. Mahilig ako sa fast food, pero pinipigilan ko lang, let's say, gusto ko chicken with rice. Masarap, di ba? May gravy, kaya lang hindi pwede puro ganun. Tingnan nyo yung dami ng asin ng chicken na breaded. Sobra dami. Sobra dami. Yung mga fast food chicken, magugulat ka, almost 900 milligrams of salt eh. Kaya sabi ko nga, bakit 900 milligrams? Nung nilasahan ko ang alat talaga, nagluto na lang kami sa bahay ng fried chicken. Magluto kayo sa bahay ng fried chicken. Ano lasa? Matabang. Kasi bahay eh. Pero doon nga, pag fast food, nako, lalo na yung daming breading, sobrang gusto ko yun. Kaya lang, very high salt eh. Kaya hindi healthy. Kaya nga, kahit paulit-ulit sinasabi, yung fast food, nakakataas ng high blood, nakakataas ng cholesterol, masarap, pero kaya nga binabawasan ko. Kasi nga, pag titingnan mo talaga, pwede kainin pa minsan-minsan, pero hindi siya talaga healthy. Pero yan ang gusto ng kababayan natin. Yan ang problema. Diba? Number 10, fatty fish. Yan, mga tuna, tamban, hasa-hasa, salmon, mahal eh. Bangus, pwede na yan. May omega-3 fatty acids, diba? Isda, maganda rin. 3 to 5 times a week, proven yan. Sa puso, palpitation, pampababa ng cholesterol, omega-3 fats para sa Alzheimer's, iwas dementia, maganda. Tsaa, number 11, green tea. Maganda ang green tea. Green tea may pro, may con. Green tea, ang good is anti-cancer, good for the brain. Ang problema lang sa green tea, medyo mataas ang caffeine, kaya medyo magpapalpitate. Chamomile tea lang. Gusto ko yung pamparelax eh, mabango. Marami tayong mga sariling local na Pinoy tea, okay na rin. Wala namang problema. Pero ito kasi may konting pag-aaral itong mga tea na to. Kaya mas maganda nga sana pag-aralan pa more ng DOST. Parang ginawa ni Juan Flavier, may 10 halamang gamot. Imposible naman 10 lang halamang gamot natin. At least gawing 30 o 40 na halamang gamot. Kasi nung ginawa yan ni Senator Flavier, DOH Sec Flavier, yung halamang gamot, I think per gamot, gumastos sila ng mga 10 to 20 million eh. Para lang mapatunayan eh. So ngayon, baka hindi na 10 to 20 million. So budget yun eh. Pero kita mo naman, dahil nagawa yun, marami na tulungan yung mga sambong at iba pa. Number 12, last, green leafy vegetables. Ito talaga pampahaba ng buhay. Nababawasan ang cancer by 3 to 10%. Ito may pag-aaral. Walang rereklamo na doktor dito. Proven to. Kangkong, malunggay,
talbos, spinach, ampalaya, okra, lahat po yan. Okay? So, iwas bowel cancer, pampahaba ng buhay, at yan po talaga healthy. Other tips, very important, mas kumain sa bahay. Okay? Bawas mantika, bawas asin. Tapos na rin ako sa asin. May konti na akong manas eh. Malinis na pagkain para hindi magtatae. Maraming tubig, 8 to 10 glasses. Walang masama sa maraming tubig. Diba? Kailangan mo yan. Alam ko ba, pag nagkakaedad, parang mas gusto ko more water. Mas mabilis dumilaw ang ihi for some reason. Okay? Tubig lang. Pati gout nga, mababawasan Pati uric acid mo, mababawasan nga sa tubig. More exercise, lakad-lakad, lalo na konting bigat, konting weights, bawasan yung food intake, bawas kanin, dami-damihan yung ulam. So, bawas food intake, bawas timbang, mas mahabang buhay. Yun lang talaga ang proven sa ngayon. Okay? In the future, I don't know. Pero sa akin, itong mga payo, good for 100 years na to, hindi naman nagbabago. So, yan lang po. So, finally na lang, konti na lang to, last 1 minute. Inisip ko, ano ba goal ko sa buhay? Goal ko ba na sabihin itong tao na maayos ginagawa ko? Hindi ako maasa. O na may magbibigay ng recognition? I don't need it. Ang goal ko lang naman na mapakita sa tao na, uy, tama pala sinasabi. Paggamot, lagi ko kayo tinuturuan ng gamot. Meron akong amlodipine, losartan, angioplasty, bypass. Lahat yan tinuturo ko. Kailangan operahan. Pero pag hindi naman malala, tuturo ko rin itong mga pagkain na mas okay pang matagalan. Kaya sana naintindihan nyo bakit mas konti nagpo-focus dito sa mga foods. Yung iba naman kasi, puro foods na lang ang gusto, galit sa gamot. Hindi naman pwede ganun. Hindi rin pwede. May appendix ka, o pwede ba hindi magpa-opera? Hindi po pwede. May heart attack, may bara, hindi po pwede. Cardiologist, maganda nga, mabilis Meron tayong mga clot buster. Ang problema lang sa gamot, minsan mahal. Kung hindi siya mahal, okay naman Yung mga laboratory test, maganda naman yan like sa prostate, wala tayong choice sa prostate. Iinom ka talaga ng gamot sa prostate kasi sa pagkain, hindi mapapaliit yung prostate. So, meron mga sakit, maganda yung gamot para mas konti ang iniinom natin gamot. Pero itong mga sakit na binanggit ko, lalo na kung simple lang, makukuha na nitong mga healthy foods plus other tips natin. Sana po nakatulong itong video. God bless po sa inyong lahat. Para malinaw, nilaliman ko konti para maintindihan nyo saan tayo nang gagaling. God bless po. Thank you po.